Naghahanap ka ba ng mapapasyalan ngayong tag-init? Dahil grabe, sobrang init dito sa Bianuan. Pwes, samahan nyo kami guys dahil ipapakita namin sa inyo kung paano puntahan itong ilog na to dito sa Barangay Bianuan. Ito lang naman ang dinadayo nila dito na ilog dahil bukod sa napakalalim nito at napakaganda niya, napakalinis pa ng tubig dito. So ito pagkagaling mo sa Barangay Bianuan sa Purok 6 ay dire-diretsuhin mo lang yon yung ginagawang daan dito na papunta ng Trocat. So yun, itanong nyo lang sa mga locals dito kapag gusto nyo talagang maligo sa ilog. Gusto nyo ma-experience yung mga ganyang ilog, di ba? So pagdating mo dito, ito kasi yung dating liguan dati. So ito ay mababaw na ngayon dahil siyempre sa sobrang init. Pero hindi dyan. Doon tayo pupunta sa Tapia River na tinatawag nila. Yung Tapia River na yan ay ang talagang dinadayong ilog dito sa Barangay Bianuan. Actually yung river ay sakop pa siya ng Purok 6. So kasama ko ngayon si Marlon at nagkasama ko sa kanya dahil matagal-tagal na rin na panahon na hindi ako nakapunta doon sa Tapia River. So talagang excited ako kung ano nga ba yung itsura niya. So ito, naglakad kami dito sa mga niyugan na ito, madadaanan niyo siya. So konting lakad lang naman siya guys mula dun sa kung saan kayo nag-park. So madali lang naman siya, siguro around 5 to 10 minutes na siyang lalakarin o siguro mga 15 minutes mararating nyo na ang ilog ng Tapia. So ito ay pamosong lugar dito sa Bianuan dahil talagang kahit magdaan na ang mga bagyo ay hindi talaga nababago yung lalim niya, kaya talagang dinarayo ang Tapia River dito sa Barangay Bianuan. So malapit na kami guys marating ang Tapia River. So ngayon nagbaon na kami, punta lang ako dito para mag-drone shots at ipakita sa inyo kung ano na nga ba ang itsura nito ngayon. At ito na nga, nandito na nga kami sa Tapia River. So itong daan na to dati, ito nakikita nyo to, may tubig na part na to. Dati walang tubig to, tuyo yan dati. Tapos yung Tapia ay mahina yung tubig niya. Pero ngayon talaga guys, alam mo, nagulat talaga ako nung pumunta kami dito. Dahil ito talaga, tong tambayan na to, tong mangga, andito pa siya, diba? Imagine, ang dami ng bagyong dumaan, pero andito pa rin yung mangga. Tapos tingnan nyo guys, tingnan nyo naman yung lalim niya. Mas lumalim siya ngayon at talaga makikita mong green na green yung tubig at napakalinaw. So ayan, nag-ikot-ikot kami ni Marlon dito and talaga namang ang lawak niya at sobrang lalim. Grabe guys! Ganda. Alam nyo guys, kapag pumunta kayo dito guys, enjoy nyo talaga yung pag gusto nyo magtampisaw sa sobrang init ng panahon, magbaon lang kayo. Perfect dito kahit huwag na kayo pumunta sa mga resort, ayan. Pero maglalakad lang kayo ng konti. Pero ang ganda, sobrang linaw. And sobrang lalim guys. Let's go! So yun lang guys, sobrang nag-enjoy kami sa linaw ng tubig na ito. Kitang-kita nyo naman guys. And wala itong entrance. Ang hiling ko lang sa inyo guys, kapag pumunta kayo dito, ay sana ingatan nyo yung ilog, yung piknikan dito. Dahil sobrang daming kalat. Sana ay pulutin nyo po yung mga kalat na daladala nyo. At try nyo lang din sunugin din sa isang gilid. Ayun. So yan, may mga na-meet din tayo dito ng mga kababayan natin, kabarangay natin dito sa Bianuan. At nag-enjoy din sila dito sa Trocat dahil kasama nila ang pamilya nila dahil wala kang ilaw, sobrang init, kaya the best talaga magtampisaw ngayong tag-araw. Maraming salamat po at nakasupport pa rin kayo sa akin sa mga journey ko dito sa The Archie Traveler. So ayan guys, thank you so much for joining today. Ayan, sundan nyo pa ulit ang mga susunod na mga vlog ko dito sa The Archie Traveler para mas maipakita natin ang ganda ng Kasiguran Aurora, buong Aurora at buong Pilipinas. So yun lang guys, ingat palagi and enjoy sa mga travel plans nyo and laging mag-iingat. Bye!